Ngayong araw, ayaw kumain ni Eliza. Kaya naman naisipan kong buksan yung iPad niya para panoorin niya ngayon si Meme Vice. Mabuti na lang talaga nung napanood ni Eliza si Meme Vice, naging okay na siya. Ayun na, Meme Vice! Uyun! Uyun! Hello sa inyo mga ka-G! Ngayong araw, dahil maganda ang panahon, maglalakad kaming dalawa ni Eliza. Kaya naman binihisan ko na siya dyan. At dali-dali na nga rin kaming lumabas. Sa paglabas namin, sabi nga ni mama sa amin merong naghihintay sa amin na follower. Dumayo pa nga daw sila para lang daw makita si Eliza. Matapos namin magpicture dahil nararamdaman ko na si Eliza wala sa mood. Sabi ko sa kanya, tara maglakad na lang tayo. Pagka kasi merong mga na-appearan si Eliza na bata o kaya may mga nakikita siyang bata sumasaya siya. Kaya naman naisipan kong maglakad na lang muna kami para naman maudlot yung pagkamugnutin niya baka si magtuloy-tuloy to. At buti na nga lang mga ka-G, merong mga bata dito na nag-appear sa kanya. Dito sa lugar namin napakadami talagang mga bata. Buti na lang napakaganda ng panahon ngayon kaya naman nagsilabasan sila para maglaro. At habang nakikipag-appear dyan si Eliza, merong pumukaw ng attention ko. Etong batang napaka-cute. Diyan napanood ko sa Facebook. Sa Facebook? Sino? Diyan. Kayong dalawa. Mabuti na lang talaga, medyo nagiging okay na si Eliza. Tignan ninyo mga ka-G, nagpapamodel siya. Pero nang nasa bahay na kami para kumain si Eliza, parang biglang nalulungkot. Parang paiba-iba nga talaga yung mood ni Eliza ngayon. At sabi ko sa kanya kumain kami pero hindi niya ako pinapansin. Kaya naman para kumain si Eliza, kinuha ko tong iPad. At sabi ko kay Eliza dyan, sige pag kumain ka, papanoorin natin si Meme Vice. Isinendo ko na nga siya agad dyan ng kanin at nilagyan ko ng sisig. At mabuti na lang talaga, medyo nagkakamood na dyan si Eliza. Malaking bagay talaga sa mga katulad ni Eliza pag ginagawa mong motivation sa kanila yung mga idol nila. Nakakatulong din sa kanila yon para ma-improve yung emotion nila. At nung sinabi ko nga kay Eliza na sige pag kumain ka, papanoorin natin si Meme Vice pagkatapos mo kumain. Basta ang deal namin ni Eliza, dapat maubos niya muna yung kinakain niya bago ko ipanood sa kanya si Meme Vice. Sa mga ganitong sitwasyon, kailangan ko mag-strategize kay Eliza para makakain siya ng maayos. Kung hindi ka kasi talaga magiging intentional kay Eliza, at kung hindi mo aaban yung pag-intindi mo at yung pasensya mo sa mga katulad ni Eliza, siguradong mapapabayaan sila mga ka-G. Kaya naman ako, kahit medyo weirdo yung strategy ko para makakain si Eliza, pero kung gumagana naman at kung effective naman yung ginagawa ko kay Eliza, sa palagay ko wala namang maling ipanood ko sa kanya si Meme Vice para kumain siya. At si Eliza, napansin ko sa tuwing napapanood niya si Meme Vice talagang napakasaya niya. Mga ka-G, diba napakasarap makita ni Eliza ang nakangiti? Tawang-tawa nga si Eliza dyan nung nakita niya si Meme Vice na nakagown na may dalang telmos at merong tuwalya sa ulo. At habang humahalakak dyan si Eliza habang pinapanood si Meme, ako naman, continuous lang yung pagsubo ko sa kanya dyan ng pagkain para hindi niya namamalayan nauubos na pala yung kinakain niya. Ako bilang isang kuya na merong kapatid na tulad ni Eliza, kailangan ko talagang pagtiyagaan si Eliza. Marunong naman kumain si Eliza, kaso nga lang napakatagal talaga at sa sobrang tagal niya kumain, minsan hindi niya na nauubos to. Kaya naman ako, hanggat maaari pag tinatamad si Eliza kumain, sinusubuan ko na lang muna siya. At sa kakapanood niya ni Eliza kay Meme Vice, hindi niya namamalayan, nauubos niya na yung kinakain niya. Ayun na! Ayun na, Meme Vice! Uyun! Uyun! Ay, ang galing! At matapos nga lang kumain ngayon ni Eliza, etong mga susunod na clips, eto na yung mga naganap kinabukasan. At ngayong araw mga ka-G, naisipan kong isama ko kayo dito sa part-time job ko. Kayo na muna yung isasama ko at si Eliza maiiwan na muna dito sa bahay. Umiiyak nga siya dyan dahil gusto niyang sumama sa akin. Pero sabi ko sa kanya dyan, huwag kang mag-alala, mabilis lang naman ako. Magsa-sideline muna si kuya para meron tayong pandagdag sa panggastos dito sa bahay. Pero ayaw talaga akong paalisin ni Eliza, niyayakap niya talaga ako dyan. At dahil 3 PM yung call time ko dun sa part-time ko, kailangan ko nang umalis ngayon. Sabi ko kay Eliza, bago mag 6 ng gabi, nandito na ako sa bahay. At kung kaya pa ng katawan ko, sige mamayang kauwi ko. Mag-i-bike tayo at ipapasyal kita. Nagbababay na nga ako sa kanya dyan, pero talagang nalulungkot ako para kay Eliza sa tuwing umaalis ako. Kahit dito lang naman ako sa lugar namin magpa-part-time, si Eliza ayaw na talagang nakikitang umaalis ako. At sa mga moment na yan,
nagsuot lang ako ng helmet tapos sumakay na rin ako dito sa motor. At habang paalis ako si Eliza nakasilip habang umiiyak. Hindi ko na lang muna pinansin dyan si Eliza para hindi na lang din ako maiyak. At ayan mga ka-G, nakabiyahe na ako pero habang nakabiyahe ako iniisip ko talaga si Eliza kung anong ginagawa niya. At ayan nung makadating na ako dito sa lugar kung saan gaganapin yung part-time job ko, prepare ko lang yung mga gamit ko dyan. At mga ka-G, siguro ngayon nyo lang to malalaman. Ang work ko po talaga ay isa akong videographer sa kahit anong event. Photographer din po ako sa kahit anong okasyon. Pero itong part-time job ko hindi naman araw-araw meron mga nagpapabook sa akin. At dahil consider pa ring business to, siyempre sa business hindi naman lagi araw-araw nauubos yung paninda mo. Hindi naman na araw-araw bumibili sa'yo yung mga tao. Kaya naman ako bilang isang photographer at videographer, pag merong nagpabook sa akin, din lang ako magkaka-work. Iba't ibang events po yung mga kino-cover ko tulad ng kasal, binyag, birthday, debut, mga ka-G, kahit anong okasyon na naiisip ninyo, talagang kino-cover ko yan. At kung gusto nyo pong makita yung mga gawa ko, meron po akong Facebook page. Ayan po yung dalawa kong Facebook page. Pwede nyo po akong i-message dyan para mag-inquire po kayo. Mga ka-G, baka may mga events kayo o kaya naman baka may mga kaibigan kayong nangangailangan ng photographer or videographer sa mga okasyon nila. Mga ka-G, pwede po ako dyan. Basta mag-message lang po kayo sa akin. Kahit gaano kalayo yan, pupuntahan ko po talaga kayo. At kahit anong okasyon yan, basta kailangan nyo ng photographer or videographer, G na G po talaga ako dyan. Yung pagtitinda ko ng lumpiang gulay at Shanghai, isa din po yun sa part-time job ko. Basta kung walang photography, magtitinda na muna ako. Pero kung meron naman akong photography, magiging photographer na muna ako. At ayan, going back dito sa video, fast forward na, nagbigay nga si client dito ng mga pasalubong para kay Eliza. Si client, isa rin kasing follower natin. Si client talaga, in-invite niya si Mama at si Eliza ngayon dito sa event nila. Pero dahil si Mama, nagtitinda siya sa bahay at gusto niyang makatulong sa akin financially, kaya naman minabuti na lang nilang hindi na muna sumama. At ako, hindi ko na din naman masasama si Eliza dahil trabaho naman yung pinunta ko dito. At kung nandito si Eliza at kung wala siyang bantay, talagang mahihirapan ako. At ayan mga ka-G, nakauwi na nga ako ngayon ng bahay at yung pasalubong ko kay Eliza, ibibigay ko sa kanya. Siya na nga yung nagbukas ng bag ko dito at talagang kinukuha niya yung pasalubong niya. Pag umalis kasi ako, automatic yun. Si Eliza, nag-e-expect talaga siya ng pasalubong. At ayan, mabuti na lang talaga nagbigay si client. O paano ba yun mga ka-G? Siguro hanggang dito na lang muna. Huwag kayong mag-alala, magkikita-kita naman tayo ulit bukas. O sige na, bye-bye sa inyo mga ka-G!